Isa pong magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik para sa isa na naman pong mahalagang usapan patungkol po sa pamilya. Kung titinang ho natin, kung yung mga napag-aralan na po natin ay lahat po ito ay hinango ko po dun sa training module po natin sa mga clients po natin, dun sa strengthening of the Filipino family. Po. So napaloob po doon yung mga topics po natin na napag-aralan na. At ngayon po, muli may yung isang topic po natin doon na napag-aralan na po natin sa ating mga trainings, yung mga nakapunta na po ng training na yun. Ngayon po, itatalakayin ko muli. At ito nga po yung mga prinsipyo ng isang mabuting pamilya. O in English po, divine principles of a good family relationship. Po. So ano po ba yung pumapasok sa isipan natin sa usapin ng pagpapakasal o pag-aasawa? Ano po ba ang mga papel sa pamilya ng isang tatay, ng nanay, o maging sa mga anak? At ano-ano po ba ang mga kailangan nating malaman at maintindihan upang ang isang pamilya ay matatawag nating mabuti o isang pamilyang sumusunod sa aral po ni Kristo o aral po ng Diyos ayon sa Biblia. Ang mabuting pamilyang Kristiyano ay kakakitaan po ng pagsunod niya ayon sa prinsipyo ng Biblia o ng salita ng Diyos, na ang bawat isang miyembro ng pamilya ay sumusunod ayon sa binigay ng Diyos na tungkulin niya upang maganap ang mga ito. So nakalahad po sa Biblia kung ano po yung prinsipyo na kailangan ng isang pamilya. Ano po ba yung mga tungkulin ng bawat isang miyembro ng pamilya para maging maayos po yung pamilya. So ang pamilya ay hindi institusyon na ginawa ng tao, ngunit ginawa ito ng Diyos para matulungan ang tao at naibigay ito sa tao para pangalagaan. So yung pala po, ang institusyon ay gawa po ng Diyos. At since gawa po siya ng Diyos, gawa po ito ng Panginoon, may mga alituntunin po siya o mga dapat nating sundin para mapangalagaan po siya. Mapangalagaan po ang institusyong ito ng pamilya. So, ang pamilya ay binubuo po ng tatay, isang nanay, at kanila pong mga anak, At isa sa mga pangunahing layunin o prinsipyo ng pamilya ay ang tinatawag nating commitment, na itinalaga ng Diyos para sa kapakanan ng buong pamilya. Panghabang buhay po ito. So, ang mga magulang o mag-asawa ang may responsibilidad para mapanatili ang kaayusan at pagpapanatili nito bilang isang mabuting pamilya at hindi ang pagkakawatak-watak nito. So, pangungunahan po ito ng mag-asawa o ng mga magulang sa isang tahanan. Sila po yung responsable sa ikagaganda at ikakawasak ng pamilya. So, ang unang pangangailangan siguro na dapat nating makita, o hindi siguro, dapat nating makita na maunawaan ng bawat miyembro ng pamilya ang pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Relasyon sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang pinaka-importante po sa lahat. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung kayo'y nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, salip ito'y napalitan na ng bago. So, bawat miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. So, lahat po, tayo ay nabibilang sa isang pamilya. Kaya may ginagampanan po tayong papel. Maging tayo po ay nanay, tayo po ay tatay, o mga anak. Mayroon tayong ginagampanan o mga role na ginagampanan sa pamilya. So, para sa mag-asawa, ang mga patnubay o gabay para sa asawang lalaki at babae ay napapaloob po o makikita natin sa aklat ng Efeso o sa Ephesians po in English. Chapter 5, verse 22 to 26. Ang sabi po doon, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad nagpapapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan.
at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. So mga lalaki din, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. So, kailangan na, ayon po dito sa nabasa po na, kailangan mahalin ng asawang lalaki, ang kanyang asawa. Gaya din ng pagmamahal ni Kristo sa church o sa iglesia. So, at ang asawang babae na respetuhin at igalang ang kanyang asawang lalaki at pailalim siya sa pamumuno sa pamilya. But then, ang pagiging leader ng asawang lalaki ay nagsisimula sa kaniyang relasyon sa Diyos. So, magsisimula po yung pagiging leader ng isang lalaki o isang asawang lalaki sa relasyon niya sa Diyos at dadaloy sa kaniyang asawa at mga anak. Mangunguna siya sa pagtuturo at paghuhubog ng pamilya ayon sa katuruan ng Biblia. Ibig po sabihin na po na ang tatay o ang asawang lalaki ay dapat siya yung mauna sa mga bagay na ayon sa katuruan ng Biblia. O dapat alam niya yon at kailangan niyang ipamuhay yon para ito'y dadaloy sa kanyang asawa at mga anak. So, siya'y mangunguna sa pagtuturo at paghuhubog ng pamilya. So, sa Ephesians po din po, makikita po yan sa chapter 6 verse 4. Sabi niya po niya doon, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin niyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, ang ama, ang siya ring dapat na nagsusumikap para maabot ang pangangailangan para sa kanyang pamilya. At kung hindi, ang sabi po ng 1 Timothy 5 verse 8, kung sinasabi niya, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Kaya nga kung ang isang ama, gaya po nagsabi po rito, ay ayaw o hindi magkukusa at magsusumikap na abutin ang pangangailangan ng pamilya niya, ay hindi mo agad-agad masasabing siya'y tunay na Kristiyano. So, hindi rin po ibig sabihin no na hindi din pwedeng tumulong ang asawang babae para suportan ng kanyang pamilya. Po, ang makadiyos pong babae ay pwede niya itong gawin. Ngunit ang pagtugon dito o pagtugon ng pangangailangan ng pamilya o yung family ay responsibilidad po. Unang-una ng padre di pamilya o yung lalaki. Po. So, sa lalaki po ito nilagak o binigay na responsibility ng Diyos. So, sa babae din po, ang babae ibinigay sa lalaki para sa layuning maging katuwang niya sa buhay. So, ito naman po yung sa babae. Po, para maging katuwang, helper po ang role po na binigay ng Diyos kay Eva o sa mga babae. Sa asawang babae. At isa pa, ito po'y ang layunin po ng Diyos sa kanila ay upang matupad yung layunin na pagpaparami o procreation na siya pong napag-usapan po natin nung nakaraan. So, procreation o pagpaparami. So, ang asawang lalaki at babae ay bilang mag-asawa ay dapat ding maging matapat sa bawat isa hanggang kamatayan. So, ang sumumpa po ang ikakasal o yung ikinasal, no po, sila po yung magsasama sa hirap at sa ginhawa, sa sakit man o sa karamdaman man o sa in sickness or in health, no po, magsasama po sila habang buhay. No po. So, ang babae at lalaki ay pantay sa harapan ng Diyos at nilikha na kawangis niya. Ngunit hindi ito nagsasabi na parehas ang role nila sa pamilya at sa buhay. So, ang babae ay kung titingnan ho natin, ang babae ay mas sanay sa pangangalaga at pag-iingat sa mga anak. So, nakikita ho naman natin kung paano sila mag-alaga, no? At maging tagapag-alaga o nag-iingat
sa mga anak at maging sa sambayanan natin. No? At ang mga lalaki naman ay mas akma o suited po sila na mag-provide at mag-protection sa pamilya. So kung titingnan mo yung physical build na lang ng babae at saka yung lalaki. So kung saan sila suited sa isa't isa sa role na ginagampanan po nila. So sila ay parehas na estado sa paningin ng Panginoon, ngunit magkaiba sila ng ginagampanan ng tungkulin o role po sa pamilya. So sa usapin po naman ng kasal, po, ang pagsunod sa katuruan ng Biblia ay kinakailangan ng isang Kristiyanong pamilya o mabuting Kristiyanong pamilya o mabuting pamilya. Po, sinusunod nito ang mga aral patungkol sa pag-aasawa. Ano po ba yung mga aral patungkol sa pag-aasawa? Of course, ito po yung sinabi ko kanina, yung pag-aasawa o yung kasal, composed po siya ng lalaki at saka babae. Makikita natin na ang salita ng Diyos ay hindi sumasang-ayon po din po sa divorce o paghihiwalay. No? Isa pa rin po yung pagsasama na hindi kasal. Yung premarital sex, yung ginagawa po ng mag-asawa na hindi pa dapat na ginagawa ng hindi pa ikinakasal. No po, at yung tinatawag nating same-sex marriage o yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Hindi po yun kalooban ng Diyos, hindi po kaaya-aya, at ito po ay kasalanan sa harap ng Diyos. So hindi po siya kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. So sa makatuwid, ang pag-aasawa po ay ayon sa Biblia ay expression po ng pag-ibig at commitment, at ito po ay panghabang buhay. No po? So outside po ng marriage, so sa labas po ng kasal, ito po ay kasalanan. No po? So yun po. Ganyan din po sa mga anak. No po? So kanina, mag-asawa, yung asawang lalaki at asawang babae. Ganyan din po sa mga anak, nabigyan din po sila ng dalawang pinakamalaking responsibilidad sa pamilya. Ito ay ang pagsunod at paggalang sa mga magulang. Saan po natin nakuha to? Sa Efeso chapter 6 verse 1 to 3. Sabi po doon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang chapter verse 3, sabi po niyan. So ang pagsunod sa magulang, ayon po sa nabasa po natin, ay tungkulin ng mga anak hanggat maabot po nila sa pagiging kung nakakatayo na po sila sa kanila pong estado sa buhay o ibig ko sabihin adulthood po nila. So andun na po sila sa adulthood, pwede na silang magdesisyon sa kanilang buhay. Ang pinaka-kwan dito is pag nag-asawa na po sila o magkakaroon na po sila ng pamilya, yun po yung time na may sarili na rin po silang desisyon sa buhay, no? At susundin na po. Ngunit, yun po yung pagsunod sa magulang. Na po. Yung paggalang naman, ang paggalang sa mga magulang ay panghabang buhay naman po. So habang tayo po nabubuhay, may mga ina po tayo, may mga ama po tayo, may mga magulang po tayo. Dapat igalang po natin po sila habang tayo po nabubuhay. So ideally po, ang isang pamilyang Kristiyano ay binubuo po na ang lahat ng miyembro nito ay nakatuon at nakatalaga ang buhay kay Kristo at ang paglingkuran siya. At kung ang asawang lalaki at babae at mga anak ay magagampanan lang ang kanilang tungkulin ibinigay ng Diyos, yun po yung tinalakay po natin, dito natin makikita ang kaayusan at katahimikan ng isang pamilya. Ngunit kung sa opposite po, susubukan po nating magkaroon ng pamilya na wala si Kristo na siyang ulo ng pamilya o ulo ng tahanan, at wala ho yung mga katuroang galing sa Biblia na ibinigay mismo ng Diyos para sa atin, of course makikita po natin yung consequences o yung mga makikita po natin magsasuffer po yung family. Ang kaayusan at katahimikan ay walang kasiguraduhan po ayon po sa Biblia. So kaya nga may talinghaga po ang Panginoong Hesus
Kung titingnan ho natin sa Matthew 7 verse 24 to 27, taninghaga po sa pagtatayo ng bahay. No po? So nahalin tulad ho siya sa kung saan mo itatayo yung bahay. No po? Sa bato ba o sa buhanginan? So sa Matthew 7 verse 24, sabi po doon, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yun sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may itutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa kabungan niyan. 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So makikita ho natin na kung sa tanihaga pong ito na between po nung pagtatayo sa buhanginan at pagtatayo sa bato. So saan po tayo magtatayo? Of course, pag nagtayo tayo ng bahay, literally, dun sa malakas ang pundasyon. Dun ay sa bato, hindi sa buhanginan. Inalinhutulad ho yan sa pagsunod naman sa mga alituntunin at aral ng Diyos patungkol naman po sa pamilya at pag-aasawa. Po. So, kung malakas po yung pundasyon, ay of course, tatayo po yung isang pamilya kahit ano pong pagsubok ang dumaan. Kahit ano pong mga problema, ano pong mga trials ang dumating, makakatayo po siya kasi nakatuon po siya sa malakas na pundasyon. At ang malakas na pundasyon iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus at ang salita po ng Panginoon. Kasi si Jesus, liname po niya na siya po yung Word of God. Clear po sa Biblia na ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Hesus mismo. So pag nakapundasyon po yung ating pamilya sa salita ng Diyos at kay Kristo, hindi po yun basta-basta matitibag. Yun po yung promise po ng Panginoon. So, nawa po yung nakapulot po kayo ng aral sa usapin pong ito ng mga prinsipyo ng isang mabuting pamilya at relasyon. So, salamat po sa pakikinig. Magandang araw po muli sa inyo lahat.